Inaari mo bang anak kadag ama? Kung magkagayon na anak kaniya, di bagat ang magulang na mapagmahal sa kanyang mga anak, nahihirapan din siya kapag nahihirapan ang mga anak niya? Nasasaktan din siya kapag nasasaktan ang mga anak niya? Kung magagawa niya lamang tubusin ang lahat ng kanyang hirap at sakit, habang siya'y pinagmamasdan, gagawin ng isang magulang na mapagmahal. Ano pa kaya ang amang tunay na may-ari ng buhay? Lamang, paano niya mapapatotohanan ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan kung wala muna siyang ipapahintulot sa kapwa-tao ng bawat isang anak niya na nagkatawang tao ng anak niyang ibinaba sa lupa upang sa gayon mapatotohanan niyang siya'y may magagawa. Kay buti ng Ama kay dakila niya, ipinagkapwa-tao ang anak na ibinaba upang maihalin tulad sa bilang pagkatao, upang makitungo, makisuyo, at makipanahan panandalian sa sanlibutan, upang gawin tupdi ng nararapat at karapat-dapat na isang tunay na halimbawa bilang mga anak, na makakakita sa kanyang tunay na halimbawa, hindi kaya't mapagtantungan ng lahat ang Ama'y tigib ng pag-ibig. Subalit, isang tunay na halimbawa na kung pagninilayan, niloob ng amang masakitan ang anak na bugtong, niloob ng ama na mahirapan upang pakita sa mga anak niya na wala siyang tinangi, kundi pinantay niya. Kabugtong-bugtungan ng anak, pinantay niya sa mga anak niya sa lupa, dumanas ng hirap, dumanas ng sakit, dumanas ng paratang, pagbibintang sa mga palalong nilalang. Anong naiba? Anong pagkakaiba? Ang anak na nagkatawang tao'y may buto at laman baga? Wala. Patutoong anak ng Diyos Ama. At ang binabaan ay mga anak din niya na siyang lumikha at bumuhay. Lamang ang pagkakaiba, nagmula sa alabok, ang anak na binaba, mula mismo sa Diyos Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Puspos ng Espiritu, puspos ng pagka-Diyos ang ibinaba. Kaya't hindi rin hinahanap ng Ama na matularang ganap at lahat ay makawangis sa gawa niya ang gagawin ng mga anak niya sa lupa. Hindi matutularan ng isang Kristo, walang makatutulad sa isang nag-Jesucristo, subalit sa pagiging tapat at pagiging marapat, ang magnanasay makakatulad. Sa pagiging makatotohanan at pagiging mapagmahal, ang magnanasay makakawangis. At yaon ang inaasahan ng Ama. Tigib siya ng pag-asa sa mga anak niyang kikilala, mapagtatanto nila kung sino siya at ano siya, kaya't ang lahat ng sa kanya ay bahaging buhay na nais niyang maging lubos at ganap. Anak ka ba ng Ama na nagsusumakit, nagsusumikap, natamuhin at kamtin ang kanyang kadakilaan? Magalak, magpuri ang naglalayo ng gayon? Nakatatalima ka na ba? Sumusunod ka na? Magpurit, magalak ang nakatatalima at nakasusunod na. Manahan na sa gayong pagsunod, magpatuloy sa gayong pagtanggap. Ikaw ba'y anak ng Amang nagliwanag?
Huwag mo nang mithin pang madimlan. Bagkus manahan ka sa liwanag na kanyang kaloob na walang kamatayan. Anak ka bang nakadama sa kanya? Huwag mo nang mithiing mawalang pandamang yaon, kundi bagkus patuloy mong namnamin at mithiing sa'yo'y wag ng maparam. Napagbasihan mo na ba ang buhay mo noong wala ka sa kanya at nasa sanlibutan ka pa? Ano ngayon ang nalalasap mo at malaking pagkakaiba nang tanggapin mo siya? Kung may naibanat na ibang pandamat panlasap mo, patuloy mo nang gawing pasibulit buhayin yaong nadama mo na't nalasap mong mula sa kanya. Upang sa gayon, patuloy na mapakilala ng Ama kung sino siyang tinanggap mo, kinilala mo at pinagmimithi ang paglingkuran ng tapat. Wagas ba ang iyong pagtanggap? Kung magkagayon, manalig kang anak niya. Sa wagas mong pagtanggap, patuloy niyang ipapadama. Siya'y buhay sa iyo at di mamamatay kailanman. Nakagawa na ba siya ng hiwaga sa iyo? Hindi lamang yaon ang magagawa niya, patuloy siyang makakapagawa, makakapakita, makagagawa ng higit na hiwaga habang buhay ka pa. Ikaw ba'y anak niyang natigib ng galak nang siya ay madama? Patuloy mong tigibin ng galak ang puso mo habang dinadama mong pagmamahal niya. Walang liwag na inaalay niya ang katotohanan. Ito baga ay nakamtan mo na sa pagiging marapat mong anak? Patuloy mong tupdin at asamin ang kanyang kalooban sa iyo'y banahan. Naunawaan mo na ba ang kanyang mga aral? Magalak kang nakakaunawa, patuloy na magliliwanag ang iyong diwa. Ikaw ba ay nasisiyahan sa tuwing naririnig mo ang kanyang mga salita? Tunay na marapat kang ang masyahan sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Ikaw ba ay nag-aalala pa sa iyong buhay? Baka ika'y mawalan, baka ika'y maubusan, dili kaya baka ikaw ay maagawan. Huwag na kung anak kanyang tumanggap sa kanya. Sapagkat kung papaano ginagapas ang palay, subalit hindi man ito inalagaang muli, nagkakaroon ng suhol na sangang buko, na kung minsan mas marami pa ang inaani ng sangang buko kaysa sa unang ani niya. Ikaw ba'y nasa katotohanan na sa tuwin ay minimithi mong manahan? Magalak ka at magpugay sama, sapagkat ito ang layon at nasa niyang kamti ng lahat ng mga anak niya. Patuloy mo bang inaasahan siya sa buhay mo? Kung magkagayon, patotohanan mo sa kanya bilang anak niya na siyang pag-asa mo, sapagkat siyang totoong pag-asa ng buong mundo. Tunay nga ba ang pagtanggap mo bilang ama siya? Marapat lamang bilang mga anak na maging tunay ang pagtanggap sapagkat wala nang ibang Diyos maliban siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Habang minamasdan mo ang kapwa mo tao na kung papaano may nagawa ng ama sa kanila, umasam ka ring may magawa sa'yo, huwag ang kataasan mo ang pairalin mo. Sapagkat maaring ang tao'y bingiman kung ang puso niya'y may pandama, maramdaman at mararamdaman pa rin niyang lubos ang ama. Sapagkat hindi naman napakahalaga ang napakalakas ang iyong tenga at naririnig mo lahat ng salita niya kung puso mo na may patay sa pagmamahal na mula sa kanya.
Mas mainam ang buhay ang pagmamahal sa iyong damdamin, bagamat di mo naririnig ang kanyang tinig o salita. Kung nararamdaman mo siya sa iyong puso, mapapaktunayan pa rin niyang siya'y ama mong may magagawa. O tao, katotohanan ng sakit tinuturan, naging lingkod ka ba ng Ama, ngunit tinaligdan mo at kinalimutan siya? Alalahanin mo kung paano mo siya ay nakilala at tinanggap noon, at magpakababa ka at maging ganap lubos sa kanyang pagtanggap. Huwag kang masakitan, huwag kang masaktan, bagkus umamin ka ng iyong kamalian at tatanggapin ka niya at di iiwanan. Sapagkat siya'y katotohanan, siya'y tapat kailanpaman. Marami siyang pinili noon pa man, marami siyang mga hinirang, subalit nakalimot, lumayo at nawalay. Tanungin niyo ang mga nakalimot, nawalay sa kanya kung naligayahan sila't nasiyahan, habang sila'y nakalimot at naaliw sa sanlibutan. Kaya't magalak ang patuloy na nananahan at nagbibithing wag nang mawalay sa kanyang kaukulan, sapagat Ama ang kataas-taasan na maaring ibaba niya ang lahat sa buhay ng mga anak niya, alang-alang sa pagmamahal niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anong silbi ng salita kung pairalin ang sarili bilang pagkatao? Sabihin man ang sabihin sa iyo'y lumakad ka, kung marami kang daing at sakit sa iyong nararamdaman, ang iyong pinapansin o pinakikiramdaman, minamahal, hindi magaganap matutupad ang salitang may buhay. Kaya't kung ikaw ay tunay na anak ng Ama at sa salita niya'y nagtitiwala ka, tutup din mo at gagawin, di mo man siya nakikita. Kung naniniwala kang may espiritu siya at may ginagamit na kapwa-tao, susundin mo ang salita niya, yamang batid mong walang taong manggagamot sa tinutunguhan nyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O kay buti mo, Ama, tunay na mapagpakumbaba ka. Dalisay ang pagmamahal mo, wagas tapat kanino mang mga anak mo. Nalisyamat na walay sa iyo, patuloy na inaapuhap mo, di mo niloloob na mamatay sila na di nakilala ka. Kaya't kung tuwirang hahanapin ka, masusumpungan ka ng tapat sa iyo. Kung tuwirang dadamhin ka, madarama nilang buhay kang totoo. At siya nang sa tuwin ay habilin mong iulat ko, upang sa gayo'y matutunan ng mga anak mo sa lupang ito. Ang kung ano ang kaukulan at marapat nilang tupdin, sa gayon ang bawat sa iyo'y tatalim at susunod, di kailanman pababayaan mo, yaon ang pangako mo mula pa sa ninuno nilang si Abraham. O aking Ama, sadyang ang lahat ng ginagawa mo ay para sa iyong mga anak. Subalit, bakit nga ba hindi nila madama at makilala ang katapat at katotohanan mo? Maliwanag din ang tinuran mo, sadyang marupok ang tao sa mundo, sapagkat sila'y pinamula mo sa alabok at pinaging dapat mong maging tao. Gayon paman, sa kanilang karupukang patuloy kang naririyan at ibinabahagi mo ang aking espiritu upang ibahaging tuwiran na mula rin sa iyo ito. Katotohanan lahat ang sinasambit mo, aking Ama, hindi man nila hayagang ika'y nakikita at nakirinig, ngunit batid mong lahat itong sa aking pangungusap, tanging ikaw lamang siyang nakarinig ng katotohanan at dapat at marapat na kung sino pinagmulan. O aking Ama, naririto silang lahat. Tigib ng lumbay ang iyong espiritu habang sila'y inaapuhap. Subalit sa patuloy mong pagmamahal, wala kang hinahabilin maliban ito,
ang patuloy na batahin na sila'y hanapin. Kaya't kalugod-lugod mong tanggapin ang bawat sa'yo'y nawalay at patuloy na inapuhap at nang magising sa katotohanan, ika'y nasumpungan. Tanging ikaw ang kahatulan, tagapamagitan lamang ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu na pinamulamot iniyalay dito sa mundo. Gumamit ng katauhan, nagpaalipin na nilalang upang sa gayo'y maihayag, mayulat ang marapat, sa kanila'y tatanggap, ikaw ang magagalak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino ngang katauhan ang gayong dudulog? At paano ito mabibigkas kung bilang katauhan? Kaya't kung nababatid na tatanto nilang ganap, maliwanag na ikaw ay tinanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano pa bang salita ang nais na marinig ng tao sa lupa? Mga ano pang kataga ang nais nilang iparinig ng Amang dakila? Samantalang kung maliwanag nga ang pag-iisip at may pangunawa, magbukas lang sa banal na aklat, katanungan nila ay tutugunin ganap. Mula sa aklat ni Mikas. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, sa Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan. Makinig kayo. Buhay ba ang Ama? Walang pinakamainam na hain o handog na nais ng Ama, kundi ang maging tapat at makatotohanan ng puso ng mga anak niya. At sa bawat araw na pagsamba, hindi lamang sa nguso o sa bibig nila, kundi mula sa puso na nabubuhay sa pagmamahal niya. Pawang katotohanan ang aking tinuturan. Binabadya ng Ama ang lahat ng dapat at marapat upang matutunan at magunita ng kanyang mga anak. Sa gayon ang tatanggap at kikilala, susunod sa mga tagubili niya, ay makasunod ngang lubusan at sila rin ang masyahan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na di namamatay at di mamamatay. Sapagkat kailanman ang bawat araw ay mahalaga, kaya't ang bawat anak niyang nagsusumakit at nagsusumikap, tuwirang sila rin ang makatatanggap. Sapagkat ang Ama ay buhay na hindi patay, batid niya ang kaukulan na marapat na gantimpala kanino man, kaya't hintayin ninyo mga anak niyang nagsusumakit sa kanyang kaukulan. Hindi siya nakakalimot, siya'y handang magbigay ng tunay na karapatan, sapagkat siya ang tunay at wagas kailanpaman. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang taong may karamdaman
Wala nang dapat gunitain kundi ang mga aral at salitang banal, upang sa isip niya'y doon ay manahan at ang puso niya ay maging mainam din naman. Maliwanag ang kasaysayan ay patuloy na inilalahad sa kalupaan. Mula pa sa inyong mga ninuno kung saan dako sila'y nangabuhay. Subalit sa buong daigdig, nakalat ang banal na salita, nalaganap ang banal na aral, at ang tumutotoong tumatanggap, nagliliwanag, naganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, nakikita ng Ama at nababasa niya laman ang isip at damdamin ng mga anak niya. Kaya tigibin ninyo ng pakikipagtapat at pagiging marapat ang puso ninyo sa Kanya habang kayo ay naninikluhod at nananambitan. Sa gayon, makakamta ninyo ang Kanyang habag at awa. Sapagkat siya'y bukal ng habag at awa kanino man, tunay na hindi nagpapabaya. Sa Kanyang mga anak, hindi siya lumilimot. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Mula kay Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus, ang taga Nazaret, ang sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Kung ang isang bulag, walang nakikita, pandama lamang at pandinig ang ginagamit niya. Subalit nararamdaman niyang hugos ang mga tao at tinanong niya kung ano, ba't nagkakaroon ng kaguluhan? At nang malaman niyang ang Jesus ang kanilang sinusundan, sumigaw siya, na Jesus, anak ni David, ako'y kaawan mo. Bagamat siya'y pinipigilan ng mga tao, wala siyang pinakinggan. Pinagpatuloy niya ang kanyang pagsigaw. Sino mang taong kapwa ninyo na magpigil sa inyo sa inyong mga ginagawang pagsigaw ng papuri, pasasalamat sama, pananalig pananampalataya, kung tigib kayo ng pag-ibig sa puso nyo, walang makapipigil sa inyo. Ano man ang sabihin ng kapwa nyo sa ginagawa ninyong pananalig, kung tunay at tapat at nakikita ng Ama na natatarok niya sa damdamin nyo, siya rin ang gaganti sa inyong mga mabubuting ginagawa. Sa makatwid, kung tulad lamang ng isang bulagang pananalig ninyong lahat, hindi kaya makinabang kayo bagamat di nyo nakikita, ang sa inyo ay naghahandog ng tunay na kagalingan ng kaluluwa at katawan? O mga minamahal,
Patuloy ang kabulagan sa katotohanan. Subalit ang mga nagising sa katotohanan marapat na ipaglaban ang katotohanan. Patuloy ang pagpakli ng mga ayaw umunawa at ayaw tumanggap sa mabuti at ganap. Subalit kayong mga nabuksan at nakakita ng katotohanan, patuloy niyo ipaglaban sapagkat ang Ama ay siyang nalulugod kanino man. Kaya't kung papaano pinagsisigawan ng kadakilahan at pag-ibig ng Ama, manalig kayong lahat na sa Kanya'y umaasa, kailan may hindi nagpapabaya sa Kanyang katapatan, patuloy na kayo'y may kakamtan. Kung ang anak na binaba ay puspos ng pagmamahal, ano pa kaya ang tunay na pinagmulan ng tapat na nagmahal? Kung ang anak na ibinaba ay puspos ng kapangyarihan, ano pa kaya ang ama na pinagmulan na tunay na makapangyarihan? Kaya't kung paano iniwangis sa tao ang anak upang maging kawangis ang gawa niya, ay mapakitang ganap, naway makita ninyo ang katotohanan. Hindi lamang sa tinapay maaring mabuhay ang tao, at di lamang sa pagkain maaring mabusog, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Panaligan mo at alamin kung anong katotohanan, ipapadama at ipakikita ng Ama, siya'y tapat kanino man. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang maliw, walang humpay ang pagtupad at pagganap ng Ama sa lupa. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, sa katauhan ng anak niyang ginawang halimbawa, naway masilayan niyong lahat ang Kanyang mabuting halimbawa at makatupad kayo sa Kanyang mabubuting ginawa. Sa gayon, patuloy na di mamamatay ang tunay na halimbawa na pinamulat at pinasilay sa lupa, at sa lahat ng mga anak niyang tumutupad at gumaganap ang kanilang kabulagan, makakakitang ganap ng liwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. At sino kaya ang nang magising sa katotohanan ay makatulad din sa isang bulag na ito, na hindi na humiwalay kundi bagkos sumunod na at di na nawalay pa. Mga mahal, patuloy ang paanyaya ng Ama, naway makadama kayong mga anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang bulag sa katotohanan, maliwanag man ang mga mata, kailan may di makikita ang kabutihan ng Ama. Kaya't kailangang mabuksan ang pangunawa ng bawat isa upang ang bawat nakikita na gawa ng Ama ay maitanim sa puso na tunay na mahiwaga ang gawa niya. Katotohanan, mga minamahal ko, kailangan niyong makadama, kailangan niyong makaunawa, kailangan niyong tumanggap upang tuwiran niyong makamtan ang tunay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Huwag namang masasaktan at huwag namang kayong magdaramdam. Kung ang gagamitin ninyong damdamin ay ang damdaming mula sa Ama, kung maluwat kayong hindi napagaling na kung saan-saan kayo nagtungo, at pagkatapos dito ay nagmimithi kayong gumaling sapagkat nabalitaan nyo at binalita sa inyo, gumaling si Juan, si Pedro, ay gamitin nyo ang pananampalataya. Gamitan nyo ng pananalig, hindi lamang sa paniniwalang nagpapagaling sa dakong ito, sapagkat walang taong nagpagaling sa dakong ito. At ang iba naman, maliwanag na noon pa'y alam na itong gawain, subalit hinanap pa kung saan-saan dako at hindi nila nakamtan, at pagkatapos pag dito naman tumungoy, gusto'y pagdakay, eto na. Hindi ganon. Ang sabi ng Ama, matutong magbata, matutong maghintay, matutong magtiwalang ganap na may pananalig na matapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Pawang katotohanan, mga minamahal, paanong mararamdaman ng taong matigas ang damdamin ang pagmamahal ng Ama at ang wala siyang inaalam kundi yaong mga saloobin niyang naririto sa kalooban. Kailangan munang damhin ninyo ang Ama, magalit at matuwa kayo. Kailangan niyong madama siya at magpakababa kayo sa Kanya, sapagkat walang taong nagpapagaling at di magpapagaling ang tao sa dakong ito, kundi ang siya ay makilala at madama nyo, mararamdaman nyo ang siya'y nagpapagaling sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag na nagpapakita ng pagkakaiba. Nagpapakita ng iba't iba. Upang sa gayon, yung pagkakaiba na yon at kapag napagnilayan ng mga sumusuri, maaaring sila rin mabuhay ang pananampalataya. Buhay ba ang Ama? At kapag naririto po kayo, huwag yung ang isip nyo'y wala naman rito. Kailangan ang isip at damdamin nyo'y naririto rin kasama ng katawan nyo. Kung naririto kayong sinasabi nyo, ngunit ang isip nyo'y lumilipad, ang puso nyo'y wala rito, anong kakamtin nyo? Hindi naman kayo nakikinig. Hindi naman kayo nakakaunawa. Subalit, magalak, magpuri, magpasalamat yung hindi man nakinig ay nakadama siya. Magalak, magpuri yung hindi man siya nakinig ay may nangyari. Sapagkat patotoo ang puso ng tao ay buhay. At binuhay ng Ama ang pandamang yaon upang maramdaman ng Diyos na sa Kanya'y nagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, matigib kayo ng pangunawa, matigib nawa kayo ng pagtanggap. Sapagkat kung ikasusukal ng loob ninyo, ikasasakit ng damdamin nyo ang pawang salitang totoo, kayo na rin ang nagkasala, kayo na rin ang magkakasala. Sapagkat kailangang magising na kayo. Kung sa kapwa nyo'y walang maglakas loob na magsabi ng totoo at inaalala kayo, baka magalit kayo, sa dakong ito, hindi kayo ang alalahaning magalit. Kundi, kung sino ang tunay na masamang magalit, siya ang dapat katakutan, hindi ang sinuman. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, batid ninyo ang Ama mapagparaya, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagpatawad. Subalit may hangganan. Kaya't huwag mithiin ang hangganan ay tumakda, kundi habang may panahon, naway madama nyo siyang lubos. Buhay ba ang Ama? Akala nyo baga, hindi nakapagdudulot ng lumbay, ang kapag dapat ay may nabahagi na, subalit hindi niya nakamtan? Na dapat ay may nakamtan na, subalit hindi niya natanggap? Makakalumbay po yaon sa isang lingkod. Sapagkat hindi ka lalapitan at sasabihin tumindig ka kung hindi sa kalooban ng Ama. Sapagkat hindi ka lalapitan para sabihin sa iyo, manalig ka, may magaganap, gagaling ka. Kung tao lamang. Subalit kung sa kabila ng katapatang pananalita at pagwiwika, wala pa rin maramdaman ang pinagsasabihan o pinagtuturanan na sa inyo ng pagkukulang, wala na sa pinag-atasan, wala na sa inatasan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang balon. Kung pag-ihip lamang ang gagawin mo, hindi mo mapapasintad na maigi. Kaya't mayroong oxygen na pinapasok. Tama po ba? Para masagad yung laki niya.
Ngunit kapag sumobra yaon, maaaring pumutok din. Ganyan din po ang puso nyo. Kung hihipan lamang, hanging papasok, maaaring makabuhay din. Subalit, o dili kaya yung nire-revive. At kapag sumobra yun, masama rin. Buhay ba nga ma? Kaya, yung tama, yung pantay lang, ang dapat pumasok sa puso ng tao. Kaya kapag sobra, masama ang nararamdaman. Kapag kulang, masama rin. Dapat ay natural na tama. Ano ibig sabihin? Anumang bagay na ginawa ng Ama sa loob ng katawan ng tao, ginawa niyang normal. Kung normal kang isinilang, normal ang iyong mga inner parts of the body. Sa internal organ mo. Ngunit, sa kaluwatan, habang nabubuhay ka, nagkakaroon ng, kumbaga sa palinghado, sa makina, pumapalya na. Sabi ng tao, palpak na. Makina man, nagagawa. Ina-overhaul. Tama ba? Kaya lamang, ang katawan ng tao, anumang gawing overhaul ng kapwa-tao, hindi magagawa yung normal. Kaya't ang Ama ang kailangan. Buhay ba ang Ama? Kailangan mo ng oxygen, kailangan mo ng panlasa, kailangan mo ng pandama, kailangan mong pandinig, kailangan mong pananaw. Sinong hahanapin mo para natural na maibigay sa iyo? Walang dilit iba ang bumuhay sa iyo tao. Buhay ba ang Ama? May mga kaparaanan mang binibigay at mga instrumento para ito'y kamti ng mga anak ng Ama, kundi niya kaloob at lolobin niya, walang mangyayaring maganda. Subalit, sa kalooban niya, sa simpleng pamamaraan, may magagawa siya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nais niya, yamang kayo'y naririto, isip at damdamin nyo, ituon nyo na. Nang makilala nyo siya at madama at maunawa nyo ang mga salita niya. Sapagkat, ang wika nga niya, kung may panukat kayo, tapos nang sinukat ko kayo. Sapagkat ang panukat ko'y iba sa panukat ninyo. Kung may timbangan kayo, tinimbang ko na kayo. Ibang timbangan nyo sa timbangan ko. Ang timbangan ko ay di mandaraya. Kaya't kung paano mo sinusukat ang buhay mo, hindi mo masusukat. Ngunit siya'y sukat na sukat kung hanggang kailan ka. Kaya't siya ang tanggapit kilalanin mo. Ang sukat na buhay mo ang pinagkatiwala sa Kanya, ipagkakalob ang galak at kasiyasiya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga Tesalonika, sa mga taga-Tesalonika, mga kapatid, isa pang bagay ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyong ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat.
lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Taas mo nga. Purihin. Sige po. Taas. Sadyang pinakamatagalang paa, nauna pa ang mata at ulo. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat nakabitin lagi yan. Ano? Kaya, kumusta ka na? Tumayo ka nga. Bakit ko pinakita ang pagganito sa iyo? Isang araw nang usap ang alagad, sa hindi ko po namamalayan may umaapak na sa aking paa na napakalaki, hindi ko po alam kung sino. Yaon, ito. Ganito ang pag-apak. Sa gayon, kung mararamdaman mo ang naramdaman niya, makalalakad ka ring tulad niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Tao, kung bilang tao hindi gagawin yaon. Kung bilang tao hindi kayo sasaktan. Nasaktan ka ba? Mabigat ba? Masarap ba? Sabihin mo nga amen. Upo ka. Tuwalya. Pakipatay nga po yun, pakipatay yun. O kaya sa harapan ninyo, doon na lang po kayo. Kung magninilay kayo, mga mahal ko, kayong mga pasyenteng pumaparito, kung ano-ano pang mga nakikita ng mata nyo, bakit ang kabuti ay di nyo makita? May binabayad ba kayo sa kumbinge? Wala. Nakatutok kayo sa electric fan. Kayo ay binibigyan ng artificial na hangin. Pagkatapos may nagtatanong, saan nila kinukuha yung pambayad ng kuryente? Nagbigay ka ba? Baba. Ang katotohanan at katapatan kung minsan ay kasamaan sa pandinig ng tao. Sapagkat ang katapat at katotohanan pagsasabi ng matapat, minamasama ng taong hindi tapat. Kaya ang tao ay nagkakasala sa hindi niya nababatid. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya walang banal. Lahat ay may kasalanan. Subalit kung kaya mong timpiin at pigilan ang masamang pumapasok sa iyong pag-iisip, hindi ito mananaig. Bagkus ito'y mapipigil ng espiritong tapat, makatotohanan at banal na suma sa katauhan. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Sabihin mo, Amen. Isa pa. Huwag mong gagayahin yan. Pag lumawit ang dila niya, kasalanan mo. Sabihin mo, Amen. 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 Abe. 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 Maria. Maria. Purisima. Buti ka pa, kada isang salita, nakatawa. Ayun, masakit ba? Sabihin mo, masakit. Hindi. Anong pangalan mo? Ilakas mo. Anong pangalan mo? Rudy ano?
Diretso. Magaling ka pala sumunod. Buhay ba ang Ama? Walang nauna na di mahuhuli. Ah. Diretso. Sabihin mo nga, Rudy, diretso. Ano? Sabi. Rudy. Anong apelyido mo? Rudy Vargas. Aba. Tayo, tayo, tayo. Lakad. Sige, lakad ka. Mabait ka eh, kaya makalakad ka na. Sige, lakad. Sige. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Kumilala at tumanggap ang puso nyo. Magnasa na may magagawa lubos sa inyo. Tanggapin ninyong ganap ang di ninyo nakikita, upang sa inyo ay tuwirang may magawa. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa sa inyo. Alam kong may magagawa sa inyo. Mga tumatanggap sa may kikilala, sa puso nyo'y mananahan ay siya. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Rudy Vargas. Rudy Vargas, halika. Kumusta na? Mabuti, masama? Mabuti. Bubuti pa ba kaysa dati? Bubuti ba kaysa dati? Totoo kaya itawa mo? Sige. Masakit ba? Masakit ba? Sige, ilapat mo yung talampakan mo, ha? Sige, lapat. Ang bawat araw, dapat lumapat sa puso nyo, sa damdamin nyo ang kalooban ng Ama, upang maramdaman nyong wagas tapat siya. Sa puso nyo, ikintal nyo sa tuwinang mga salita niya, upang mabuhay at makapanahan ang mabuting balita na kaloob niya. O mga minamahal, hindi pagdaka, karaka-raka, lahat ay tatamuhin ang bawat isa.
Subalit kung tatanggapin niyo'y Ama, lahat kayo'y magagalak, masisiyahan sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Rudy, mahal na kapatid na Rudy, mupo ka na. Gusto mo bang umuwing naglalakad? O sige, magsimula ka na umuwi. Buhay po bang Ama? Buhay po bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung minsan, walang malapit na di malalayo. Walang malayo na di nalalapit. Ayon sa tumatanggap, ayon sa nananalig. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. O ikaw, nananalig ka bang Disyembre? Maganda na ang balat mo. Manalig ka. Manalig ka rin. Para patindigin ka na. Ay, naku. Kung minsan, may sinasabi ang tao na hindi totoo sa damdamin niya. Ngunit, madalas naman, galing sa damdamin ang binibigkas nila. Alin ang mas maganda? Kung palabiro ka na wala sa puso mo, magpatawa ka lang, sapat na sa'yo, ay maaaring matuwa sa'yo ang Ama. Subalit kung miya't niya sinasabi mo hindi karapat dapat at di ka lugod-lugod sa pandinig niya, abay, pigilin mo, sarili mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat hindi ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya. Bawat araw ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking
Ilang taong ka na, Vic Vargas? Vic Vargas. Ilang taong ka na, Vic Vargas? Anong pangalan nito? Ano? Sadyang gayon. Ba? Tingnan ko. Dami yan. Liliit yan. Liliit yan. Di naman yung cancer. Parang ano lang yan eh, yung hindi siya kulani. Kumbaga sa yung lumolobong may tubig. Yun. Gusto mo sundutin natin? Ayoko nga. Buhay ba nga? Buhay ba nga? Kahibuti ng Ama, kay dakila niya. Nainip ka na? Mabuhay ang pananalig nyo para mabuhay din ang pag-asa. Buhay ba nga? Niya. Talaga namang iyang si Taning. Halika nga din eh, para lumakas sa loob nito. Ayan. Magkwentuhan kayo. Kwentuhan mo nga siya sa buhay mo. Baka sakaling tumanda eh, lumakas sa loob. Kwentuhan mo siya. Huwag mo na imahin. Buhay ba nga ma? Naku, magkukwentuhan sila. Mamaya na lang kaya. Buhay ba nga ma? Napakabuti na nga ma, napakadakila niya. Eh kung kulang pa yung kwenton mo, teka, tatawagin ko yung isa. Makatulad ka nawa sa kanila. O, halika nga dito. Sana yung inopera sa susunod, wala ano. Oh. Dumating. Purihin. Oh, kumusta ang mga anak ng Ama? Ay, hindi ka maririnig. Doon ka, pagitnaan niyo siya. Nang magliwanag na siya, taglay niya'y kalinisan. Naku, magliwanag nga talaga. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Buhay po ba ang Diyos? Abay, magkwentuhan kaya kayo, mamaya na lang. Dahil po buhay ang Diyos, dakila siya, walang kapantay. Kayo pong lahat, may pag-asa. May pag-asa. May pag-asa. May pag-asa. Hindi si Doktora pag-asa.
Diyos ko at Ama ko, napakabuti talaga niya. Sige po. De mamaya po hindi na kayo lalapit ano. Ay, salamat naman. Nakaligpre. Ganito na lang kaya gawin. Patnubayan kayo ng Ama, patnubayan kayo ng Bana. Uwi na! Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, hindi naman nakukuha yan sa maraming bendisyon. Huwag po kayo magagalit. Ano po? Eh ako po naman kasi, hindi naman ako araw-araw nagpaganon eh. Tumanggap lang ako eh. Kayo ba, araw-araw ginanon? Eh kahit araw-araw, umilera kayo. Tinumba kayo rito. Pagtindig nyo'y wala pa rin nangyari. May mga pala ba kayo? Wala po. Ano? Kaya dapat sa puso nyo doon kayo tumanggap. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, ayaw nyong maniwala sa mensahe. Ayaw nyong paniwalaan ng mensahe. Ang over-depression, over-fatigue, stress, nakakapag-stroke. Nakaka-baba ng presyon, dili kaya'y nakaka-taas. O, sabi ko po doon sa, sige, magpa-test ka, magpa-laboratory ka. O, di nang makita niya yung resulta, di na paniwalaan niyang, kaya siya na kaganon dahil sobrang stress. Alam niyo po, kung matututunan niyo lang ang kalooban ng Panginoon, sadyang kapag normal ang isip mo, buhay ka, hindi pwedeng di ka mag-isip. Sira ulo kapag di ka nag-isip. Eh ang sira ulo man eh maraming iniisip eh, kaya sabi niya, kasi maraming iniisip. Kaya lang iniisip niya, wala na sa diretso. Puro na ano. Kaya sabi niya, di po ba ganon? Gusto niyo mapunta tayo sa gamutan ng mga dadalhin ko po kayo doon. At sasalubong lahat sa inyo. Sasabihin, Apo Kunching, iuwi mo na po ako sa inyo. Sige na po, magaling na ako. Pero makita mo mamaya, kasi, kala ko bang magaling ka na? Eh kasi, magaling na siya. Gusto po ba ganun ang ugali? Gusto niyo po ba ng ganon? Naku po, nakakaya sa Panginoon ano? Pag binigyan ka ng katinuan, ikaw ang nagbigay kasiraan. Kaya yung katinuan po natin, gamitin natin sa mabuti. Huwag natin gamitin sa nagkakanda. Eh baka sa eh di bali na pong minsan manahimik ka. Pero yung pananahimik mo, hindi yung para kang, sige, ganyan mo kamay mo. Pero ang Diyos ang isipin mo, wag yung sa kakaisip niyo po, alam niyo po ba, pag inisip mo, halimbawa si Pedro, ba't ka ginanon, ba't ka ginanyan? Nagingit-ngit ka. Ano po? Pero isipin mo ang Diyos. Sigurado, hindi mo namamalayan, gumagaling ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May napala na po ba kayo sa pagtabi nila? Nagkakahiyaan na yata kayo, ano po? O sige po, mamaya na lang kayo magkwentuhan na huwag magkahiyaan. Wala naman dalaga sa dalawa na yan eh. Pares naman pong, ewan ko lang yun kung, alam niyo po ba, sadyang tanggapin ninyo, ganyan ang buhay. Minsan,
sa hindi ninyo inaasahan, bigla na lang aaliwin kayo ng kapwa nyo, pasasayahin kayo. Minsan naman, bigla na lang kayong gagalitin. Papatulan nyo po ba yung nakakagalit? Alin ang papatulan nyo at pakikinggan? Yung nagpapasaya sa inyo. Sapagkat kapag ang nagpapasaya sa inyo, ang pinakinggan ninyo, di po ba sumasaya kayo? Kapag ang nakakagalit, magagalit din kayo, no? Nako, hindi ninyo kakamtan. Ayun, nakakagalit yan. Tingnan nyo, ang bilis gumamit ni ganyan pong gumamit. Sino po? Sino? Magpapagamit po ba kayo? Naku, nandito pala yung mga may black magic. Black lady. Parang, may black lady ba? Ewan ko ba? Alam ko white lady. Mayroon pala black lady. Tapos siguro yung itim lahat ang suot. Naku po, Diyos ko, baka Araba. Buhay po ba ang Diyos? Arabo. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Lagi niyo pong tatandaan. Huwag kayong malungkutin. Kayo po, kumusta na po ba? Maayos-ayos na. Ikaw naman, kumusta? Sinong ngumanganga? Taas ang kamay. Ngumanganga. Masarap po ba yung nganga? Po? Pampatibay daw ng ngipin? Pag tumawa. Po? Masarap. Gamot po yung ikmo Kaya lang, sa sugat. May sugat po ba sikmura nyo? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tingnan nyo nga po, Noong unang panahon, ngumanganga, nagsisigarilyo yung babae. Kaya lang, Alhambra, yung itim. Ngayon, iba na sigarilyo, sosyal. Puti, buhay po ba ang Diyos? Gusto niyo po ba yung nakasigarilyo? Mabaho, yung nga po. Mabango. Kahit bulok na yung bunga. Buhay ba ang Ama? Nako, yung mga ngumanganga, kahit bulok na yung bunga, sarap na sarap pa. Sabi ko, ano ba yung umaamoy na yon? Yung pala yung bulok na bunga. Ba't gustong-gusto nyo? Parang, amoy anto. Ngata na ngata. Sarap na sarap. Wala pong pinagkaiba sa ugaling masama. Alam naman ugaling masama, ba't ayaw alisin? Gustong-gustong manahan sa sarili. Kaya lang doon sa ngangay may pakinabang Pero sa ugaling masama, meron po ba? Meron po ba? Meron pa. Meron. Wala pala Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tandaan po ninyo, ang kaaliwan ay sa Diyos lamang. Masusumpungan. Ang kapayapaan ay tanging sa Kanya rin makikita, madarama. Sino hanapin nyo? Sino? Tingnan nyo nga katabi nyo kung kasama nyo. Kasama nyo ba? Wala. Natakot siguro kaninang papunta kayo rito, Pero paglabas nyo kaya, baka salubungin kayo, sino ba kayo na po, kunching? Ewan ko sa inyo kung sino yon. Subalit kapag lumabas kayo sa dakong ito, kasama nyo na hindi na kayo malalapitan. Panindigan ninyo, Panindigan ninyo, ang Diyos ang suma sa akin,
at di dapat manahan si sumainyo po ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo sa tuwina ng pangunawa upang ang liwanag na dulot ng amay wag nang mamatay. Yamang sumasa inyo at tinanggap ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo naway manahang ganap ito sa buhay nyo. Pagpalain kayo. May sakit pa po ba kayo? Wala. O ikaw, Rudy Vargas. Napapailing. O ikaw, anong pangalan mo? Ano ba? Esteban del Cochinta. Ano po? Kumusta ka na? Sayang, kalapit mo lang, no? Kung agad-agad. Halika nga dito. Sabi ng alagad, ay 2 linggo eka, magaling ka na. Ay, ba't pinatagal mo naman? Ayoko kako ng 2 linggo. Kailangan kako ay... Oh, sige. Pakita mo nga sa kanilang 2 linggo. 2 linggo? Kailan ka nag-1 linggo? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang sabi nga, ba, nagpasisyo pa siya. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Pag sinabi ng kapwa mo, kontrahin mo, ang pag-asa mo'y Diyos mo at panaligan mo'y siya, may magagawa ang Ama sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sabi nga, mas maganda ang maagap kaysa masipag. Masipag ka nga, tamad ka naman bumangon sa madaling araw. Ang gusto mo'y 12:00, tapos tsaka kababanat ng sige, gawa ng gawa. Wala na. Sa bukid man, pag nakapagpag-iik lahat, wala ka nang makukuha sa sipag mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mas mapalad ang gumigising ng madaling araw para purihin, pasalamatan ang Ama at humingi ng lakas, sigla ng buhay. Pagpalain kayo. Tayo na po. Wala na kayo sakit, ano po? May tinanggap na ba kayo? Aba, bukas po, araw-araw, ganyan may tinatanggap kayo. Araw-araw, masaya, maligaya, payapa, kayong mabubuhay kay Kristo. Tayo na po.